Hindi binabaha pero may 96 million pesos na flood control project sa isang barangay sa Matag-Ob, Leyte. Ang proyekto basta na lang daw iniwan ng kontraktor. Nangunguna sa balita si Ian Suyu, exclusive. Ian, anong detalye ng kinukwestyong proyekto? Gigi, kasama nga sa mga questionableng flood control projects dito sa probinsya ng Leyte, itong kinatatayuan ko na abandonadong river wall. Parte ito ng Barangay Santo Rosario sa bayan ng Matag-Ob. Ayon sa mismong munisipyo, wala raw kwenta at hindi mapapakinabangan itong nasabing proyekto. Kung makikita nyo, nakapwesto itong river wall na ito sa ilalim ng tulay, pero wala naman daw konektado dito na major waterway na pagdadaluyan ng tubig. Sa halip nga daw, swamp lang daw ito kung saan saka lang nagkakatubig kapag malakas yung pag-ulan at naiipon dito yung mga tubig. Ayon kay Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy, Pebrero ngayong taon nang sinimulang gawin ng DPWH ang proyektong ito, ngunit hindi raw ito ipinaalam sa kanila. Nang sitahin daw sila ng munisipyo, hindi na raw nila tinuloy, hindi na tinuloy ng mga kontraktor yung paggawa dito at iniwan na yung mga materyales na nakatiwangwang. Kasama rin sa kinu-question ng pamahalaang lungsod ang isa pang nawasak na river wall. Last week lang yan sa Barangay Riverside. Hindi pa tapos ang proyekto at ang target date nito na makumpleto ay ngayong buwan. Subalit, nung nakaraan lamang, bunsod ng malakas na pag-ulan ay gumuho yung isang malaking bahagi nito. Bukod dyan, may isa pang flood control project na kinu-question rin sa bahagi naman yan ng Barangay Bonoy. Ayon sa mga residente, bitin daw yung ginawang river wall dahil umaapaw pa rin daw yung tubig baha at umaabot sa mga kabahayan nila. Dahil sa mga sunod-sunod na issue na ito, hinamon ni Mayor Bonoy si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na solusyonan at ayusin kaagad ang mga problemang ito. Kung maayos raw ito kagad ni Gomez, handa raw magbitiw si Tacoy sa kanyang posisyon bilang alkalde. Pero giit naman ni Gomez, nagsisinungaling raw si Tacoy. Hindi raw totoo na hindi kinonsulta ang lokal na pamahalaan. Sa halip, nagpakita pa nga ng larawan si Gomez sa News 5 kung saan nagkaroon raw ng pagpupulong ang mga tauhan ng DPWH at tauhan ng LGU January o isang buwan bago simulan yung proyekto sa Riverside. Dagdag pa ng kongresista, kailangan raw ihanda na ni Tacoy yung resignation letter niya dahil sigurado si Goma na tatapusin niya raw ang mga problema dito sa bayan. Gigi, ipapakita ko lang itong kabuuan nitong kinatatayuan ko na abandonado. Kung makikita nyo, may mga bakal dito sa harap ko at maiksing portion lamang yung nakumpleto nila. Ang pangunahing reklamo ng mga residente dito, dahil pag tumataas yung tubig, nagkakaroon ng paghihiwalay yung tubig dito sa side na to, naiipon sa parting likuran at dito nga sa likuran ko, naiipon, hindi makadaan, hindi na makadaloy yung tubig baha at ang resulta, binabaha yung mga residente, pati na rin yung mga pananim nila. At yan muna, ang latest mula dito sa Matag-Ob, Leyte. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Leyte. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.